Bali, magandang hapon po. Nandito po tayo sa Immaculate Conception Cathedral. I-interviewin po natin si Maria Teresa Retoriano, Secretary po ng Music Ministry ng buong parish ng Pasig. Bali, gano'ng katagal po kayo nag-search sa simbahan? I started when papasok pa lang ako ng grade 1. That was way back 1986. Tagal-tagal na rin. So, it's my silver jubilee for this year. So, buong taon na to, sinelebrate ko yung silver anniversary ko. So, ano po ba yung nararamdaman niyo pag kayo nagsaserve sa simbahan? Okay, so balikan muna natin nung way back. Kasi yung ako, that time bilang bata, syempre wala pa akong kamamuwang na magsisilbi ako dito bilang choir. Akala ko nga just an ordinary church worker, a church goer lang ako. Pero siguro God has planned for me na makapaglingkod dito. Actually, nasa family na kami ng choir. Kasi yung mga tito-tita ko, including my mom, naging choir member sila rito. Then ako yung pinaka-last na sumali. Ngayon, halos lahat sila may asawa na may pamilya. So ako na lang natira dito. And kung meron ng mga kamag-anak, siguro second, third, degree na. So parang ako na lang yung napasasabing matira-matibay. Ayun. Pero yung paglilingkod ko bilang choir, para sa akin sa opportunity and as a privilege. Kasi opportunity, kasi hindi lahat ng mga tao, hindi lahat ng mga masasabi natin nagsisimba ay nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. Kasi may mga, gaya sa iba't ibang mga ministry, may mga auditions pa yan, meron pang probationary. Kumbaga, hindi ka basta-basta makakapasok sa simba, sa isang organisasyon kung hindi ka dadaan sa proseso. Kagaya dito sa choir natin, na hindi ka basta-basta makakaakyat ng choir law, hindi ka dadaan sa interview, screening, audition, probationary period hanggang sa maging regular. Kasi doon mo makikita yung commitment ng tao. Kung limbawa, ako, nag-audition ako, tapos sa una, ito napapansin ko to, sa una, okay, maganda, yung kaya lang, habang tumatagal, siyempre, di ba iwas magkakaroon ng barkada yan. Okay. Ayun, di ba? Halimbawa, mawala ang isa, wala rin siya. So, yun lang yung hindi maganda sa isang miyembro. Pero hindi ko nilalahat yun. Alam ko naman meron iba sa atin na, ako naiintindihan ko, nag-aaral yung iba. But then, yun yan, nandun pa rin yung parang nag-commit sila na, okay, study muna din pag may time, maybe I can go back to the choir and serve. Pero yun, sabi ko, hindi naman mawawala yung pagsisilbi mo sa simbahan. There are some other kung hindi ka man mag-choir, pwede ka maging lay minister. Walang lay minister sa babae, sherets, MVG, servers, or even you can be a member of a church organization. Ano naman po yung naging inspirasyon nyo sa pag-search sa simbahan? Actually, nanay ko Basta isa na wala ko, naging choir ng mama ko. Way back, yung ST pa yun And then, mga tito-tita ko, kasi may chapel kami sa Saga. Alam mo yun? Ayun. Actually, yun nga, hindi ko man sinasabing training ground ko na yung chapel, pero dito talaga ako nag-umpisa. Kasi, yung isang tita ko, member ng Sandiwa. Yung pagkatapos ng choir natin, sila. Ayun. Siya yung nagturo sa akin siya yung nag-train sa akin dun sa pupunta na ako sa choir. Pero meron pang isa pang parang hidden talent. Ito, pagtugtog ko. Late ko lang nalaman ko na, meron pala akong talentado pala ako dito. So, 2004, nagsimula ako mag-train. For 6 months lang. And then, pagdating ng June 1, I have my recital. Hanggang sa ito na. Tuloy-tuloy na. Ngayon, tinatanong mo ko kung ano yung pakiramdam mo sa naglilingkod. Saya. Very fulfilling po ba? Naman. Kasi sinasabi nila sa akin pag nagsaserve ka, the more blessings na bumabalik sa iyo. Kasi yung pagkanta, 2 beses ka nagdadasal. Diba yung mga kinakanta natin, mostly nagagaling sa Bible, mostly galing sa mga prayers ng mga santo.
Di ba? Parang twice you pray kasi yun ang sinasabi ni St. Augustine, di ba? Ayun. So, sinasabi nila sa akin, naku, malaking biyaya yung pagsaserve mo, ganun. Huwag ko talikuran, ganun. Basta, ayun, at to the end, serve ka, ganun. Kasi, halimbawa na lang, hindi ako nakakapag-serve, parang may namimiss ako eh. Parang hinahanap-hanap ko na, naku, halimbawa nagkasakit ako, naku, namimiss ko yung tumugtog, namimiss ko yung kwento, ganun. Yan yung pakiramdam. Okay, so, gusto niyo ba bang manawagan or mag-invite sa mga tao na sumali sa choir natin? Sinamantala, no? Opo. Okay. Ayun. So, tamang-tama. Ilan ba tayo ngayon? 20 plus. 20 plus. But there, yun nga, may mga nagbaback out. So, it's tamang-tama kayo nananawagan po sa mga, kung sino man po yung gustong nagnanais na maging isang choir member, don't hesitate na lapitan nyo ang choir namin, St. Cecilia Choir. Kumakanta po kami Monday to Thursday, 6:30 ng gabi. Saturday, 1st, 2nd, and 5th Saturday ng alas 5 ng hapon. And Sunday ng 6 a.m. So, naghahanap kami ng mga kabataan may edad 13 and above. So, may boses naman kahit paano, pero willing naman kami na i-train namin kayo. And yun nga, meron po kaming audition, probationary period of 6 months, na-extend na po, naging 6 months na siya, and then magiging regular. So, please lang po kung sino pong may gusto, kasi namamunti na kami. Timing for the Advent, for the simbang gabi, so, masarap mag-serve na sa mga ganung mga panahon, mga okasyon dito sa simbahan. Thank you. So, maraming salamat po. Inulit ko po siya po si Maria Teresa Ritoriano, Secretary ng Music Ministry ng Immaculate Conception Cathedral. Salamat po.